Bad shot na yun sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Mga kabayan, bad shot na siya sa akin. Yan ang mga katagang binitiwan ni First Lady Liza Araneta Marcos para dito kay Vice President Inday Sara Duterte na nagtitrending ngayon sa social media. Sa isang interview ni Mr. Anthony Taberna sa kanyang programa, sinabi ni Liza Marcos na hindi niya matanggap ang ginawang pagtawa-tawa ni BP Sara kung saan ay tinawag ni dating Pangulong Duterte na bangag si PBBM na asawa ni First Lady Liza Araneta Marcos. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Sa kabila ng mga sagot ni Liza dito kay BP Sara, sa halip na kampihan ang First Lady at umani ng suporta sa publiko, kabaligtaran ito sa nangyari. Sabi ng isang political analyst na si Malu Tiquia, walang karapatan si Liza na sabihan ang Vice President ng ganito dahil wala siyang mandato o asawa lang siya ng Pangulo at hindi naman siya inihalal ng taong bayan gaya ni BP Inday Sara Duterte. Very rare ang isang First Lady na magsasalita. She will insert herself into the frame, in the national discussion. Kasi wala siyang mandato. Hindi siya nahalal. Asawa lamang siya ng Pangulo. Yung sinabi niyang bad shot ito, seriously, may role siya? Diba? When you say bad shot ito, parang sandali lang. Sino ka to say that to the Vice President who was elected? Ito rin ang pananaw at komento ng isang abogado na naging legal advisor ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni Atty. Harry Roque, walang mandato si Liza mula sa taong bayan at siya ang dapat na rumespeto kay BP Sara dahil inihalal ito ng taong bayan bilang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. In fact, dahil wala po kayong mandato, Madam First Lady, sa abogado, address to another abogado, wala pong obligasyon na magkawtaw sa inyo ang Vice President. Kayo po ang may obligasyon na respetuhin ang Vice President dahil napakalaking mandato pong binigay sa kanya ng taong bayan. Hindi ko po alam kung bakit talagang mainit ang dugo nyo kay VP Sara. Nagbigay na sa iyong asawa para tumakbo bilang presidente, nangampanya pa para sa inyong asawa para maging presidente. Dagdag pa ni Roque, wag naman sanang makalimutan ni Liza na si BP Sara ang nagpanalo sa kanyang asawa dahil nagbigay daan siya kay PBBM para tumakbong Pangulo kahit siya ang isinisigaw ng taong bayan at siya rin ang may pinakamataas na boto kung saan ay nahigitan pa niya si PBBM bilang presidente. At wag naman sana magkaroon tayo ng amnesia dahil noong mga panahon na yon, lahat ng survey ay nagpapakita na mananalo sana bilang presidente ang VP Sara. Pero nagbigay siya sa iyong esposo dahil din naniniwala siya sa tawag ng pagkakaisa na sinira nyo naman, ginurakan nyo naman kayong dalawa po ni Mr. Espeker. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Bad shot siya sa akin. Yan po ang matapang na binitawang salita ni First Lady Liza Araneta Marcos laban kay VP Sara. At ang dahilan daw, pupunta sa rally, tatawagin ang presidenteng bangag at tatawa-tawa pa. Well, alam niyo po, ako po ay naroroon noong pagkakataon na yon. Yan po yung maisog rally sa Davao. Hindi ko po makakalimutan yan dahil ako habang nasa entablado, pina-acknowledge sa akin ang pagdating ni Senator Amy Marcos. No? So, in-acknowledge ko, so natputol yung aking talumpati sa entablado. Doon lang po sila nagkita ni Inday Sara. Nandun sa pagkalikod-likod talaga ng stage. Dahil nag-welcome lang doon si Inday Sara, walang sinabi, welcome lang at salamat sa inyong lahat. Tapos ang dumating na nga si Senator Marcos, dun sila sa likod. At talaga naman pong bago pa ako magsalita, nagingis-ngisa na yung dalawa. Kasi ganyan naman talaga yung dalawang yan eh. Parang schoolgirls pag nagkasama, no? Nangis-ngisan. Yun pala, minasama yun ni First Lady. Bawal palang tumawa
at ang talagang sinabi niya, bad shot sa akin. Pero nang una ko napanood ko yan, bakit kaya ganun ang naging asta ng ating First Lady? Para bagang siya ay reyna, na kapag ikaw ay bad shot sa kanya, wala na mangyayari sa inyo. Kailan pa ba naging napaka-impluensya ng First Lady na kinakailangan good shot sa kanya ang Vice President? Siguro kinakailangan paalalahanan ng ating First Lady, Ma'am, bawal po ang titulo ng royalty dito sa Pilipinas. Wala po tayong hari at reyna na talagang sumasamba ang mga subjects niya. Hindi po ganoon ang demokrasya sa Pilipinas. Sa katunayan, ang meron lang pong mandato ay ang presidente, vice-presidente at iba pang mga halal na opisyales. Ang First Lady po, wala po yung mandato. At dahil wala pong mandato naman ng First Lady, parang hindi po tama na ang First Lady kinakailangan mag-approve sa gawain ng Vice President na merong mandato na mas marami pang ang mandato kaysa sa iyong esposo. Lalong-lalo na alam naman natin na hindi magiging presidente ang iyong esposo kung hindi rin dahil kay VP Sara. Unang-una, nagbigay siya kay PBBM para tumakbo bilang presidente. In fact, sinuway pa niya ang sarili niyang ama na nais siyang tumakbo ng presidente. Sinuway niya ang sarili niyang ama. Tapos ngayon, tatawagin yung bad shot siya kay VP. Bakit? Ano bang nawala kay PBBM nung siya tumakbo ng presidente? Di ba para ulit-ulit naman sinasabi ni PBBM, kailangan tumakbo na ako ngayon dahil matanda na ako, ito na huli kong pagkakataon. At pinagbigyan naman siya ni VP Sara. At wag naman sana magkaroon tayo ng amnesia dahil yung mga panahon na yon, lahat ng survey nagpapakita na mananalo sana bilang presidente ang VP Sara. Pero nagbigay siya sa iyong esposo. Dahil din naniniwala siya sa tawag ng pagkakaisa na sinira nyo naman, ginurakan nyo naman kayong dalawa po ni Mr. Speaker. Pangalawa, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Bago pa man magkaroon ng rally sa Maisog, bad shot na po sa inyo ang VP Sara. Di ba? Totoo naman na election pa lang, nung matapos kayo na parang nagkasayahan, nakainom, nagpadala kayo ng text ng video ni VP Sara na kumakanta at anong sinabi niyo doon sa text na yon. Kita mo to kung ano nung ginagawa. Pero ang hindi niyo alam, napadalo niya yung text na yan kay VP Sara. Kaya nga po mula nun, medyo distansya na si VP Sara dahil alam niya na parang merong balakid talaga sa pagkakaisa. At yun po ay sa pagkatao ng First Lady. Hindi ko po alam kung bakit talagang mainit ang dugo nyo kay VP Sara. Nagbigay na sa iyong asawa para tumakbo bilang presidente. Nangampanya pa para sa inyong asawa para maging presidente. Area ng Visayas. So ano pa ba ang gusto nyo kay VP Sara? Tignan nyo naman po si VP Sara. Ihinambing nyo pa kay Lenny. Naku, tumaas po ang aking balahibo nung hinambing nyo kay Vice President. Kasi po si Vice President, tinalaga na ngang kalihim ng Department of Housing ay ba kung ano-ano pa sinasabi tungkol kay Presidente Duterte. At kaya nga po yung huling what broke the camel's back, kumbaga, yung nagsalita siya labang kay Presidente Duterte, ang tinawag na mass murderer sa United Nations pa habang siya ay naninibihang kalihim ng Department of Housing. Wala pong ganyang sinabi si Inday Sara. Tahimik po siya, bagamat alam ko sa kanyang saloobin, marami silang hindi pinagkakasunduan at minsan lang siyang nagsalita sa publiko sa issue ng teroristang CPP-NPA at ang Pistox. Pero sa mga mainit na usapin gaya ng West Philippine Sea, hindi po siya nagsasalita dahil kinikilala naman po niya na ang panlabas na relasyon, yan po ay katungkulan ng Presidente bilang Chief Architect ng Foreign Policy. At bukod pa po doon sa hindi niya pagsang-ayon sa Pistox, wala na pong ibang sinabi pa ang VP Sara laban kay Presidente Bongbong Marcos. So hindi ko po maintindihan bakit sa tingin nyo dapat nagkakawtaw sa inyo ang Vice President. Hindi po. In fact, dahil wala po kayong mandato, Madam First Lady, sa abogado, address to another abogado, wala pong obligasyon na magkawtaw sa inyo ang Vice President. Kayo po ang may obligasyon na respetuhin ang Vice President dahil napakalaking mandato pong binigay sa kanya ng taong bayan. Hindi ba ho bilang abogado tayo sumumpa na itataguyod ang saligang batas? Kasama po sa saligang batas na ang Vice Presidente ang pangalawang pinakamataas na opisyalis ng lipunan ng ating sambayanan. Bakit hindi natin makuha na respetuhin man lang siya? Yung mga pagsasnab-snab niyo po, nangyari na po yun bago pa magkaroon ng Maisog Rally sa Davao. Kaya nga po ang aking sinabi ngayon election pa lang
mainit na po ang dugo ninyo kay VP Sara. So wag na po tayong magkunwari. Tayo po'y magtapatan na dahil mukhang yan naman ang gusto nyong mangyari, magtapatan, ilabas ang inyong saloobin. Pero ma'am, hindi nyo naman kinakailangan aminin na bad shot na si VP Sara sa inyo. Dahil yung 2 beses na inisnab nyo siya, na parang siya ay kaluluwa lang na dumadaan, no? Na hindi nyo napansin, alam na ng taong bayan, hindi nyo gusto si VP Sara. Kaya lang, ang tanong, bakit?